Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Simula sa May 14, tatanggap ng muli ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ng aplikasyon para sa mga magpapakonsolidate ng prangkisa para sa kanilang mga jeepney. Ayon sa LTFRB, walang deadline sa aplikasyon nito para mabigyan ng sapat na panahon ang mga operator at kooperatiba na gustong sumali sa naturang programa. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, bakit inalis ang deadline? Hindi katulad ng mga unang ipinatupad na consolidation ng mga prangkisa? Magandang hapon, Monica. Sapat na panahon para makapag-consolidate. Ito nga ang itiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para nga sa mga magko-consolidate ng kanilang jeep sa susunod na linggo. Ayon kay LTFRB Chief Attorney Joe Luguadis III, sa ngayon ay tatansyahin muna nila kung ilan ang nag-consolidate mula sa 15% na hindi sumama. And then pag substantial na po, then we will eventually put a closure to the first phase of the industry consolidation. Hindi naman po dahil yung industry consolidation po will only be limited doon sa areas na hindi pa nasa-serve. Kabilang naman sa lumuhok sa consolidation noon si Jimmy Cesar Salmo, chairman ng JRBN Transport Group sa Quezon City. Anya, hindi maaari na hindi sila lumuhok sa naturang programa dahil wala na silang ibang pagkukunan ng kanilang hanap buhay. Sa kasalukuyan ay mayroon na silang mahigit 40 miyembro na pumapasada sa rutang Project 6 to Calao at Project 6 to Pier ng Maynila. Malaking kawalan sa amin dahil diyan namin kinukuha yung pag-aaral ng mga bata at saka yung pang-araw-araw namin gastusin pag hindi na kami makabiyahe. Maraming magugutom sa amin kaya pinilit kong makapag-consolidate para tuloy-tuloy lang ang biyahe. Sa ngayon naman ay bank statement na lang ang kulang nilang requirement para mabigyan sila ng provisional authority ng LTFRB. Anya, nasa mahigit 600,000 piso ang kinakailangan nilang ipon para mabigyan sila ng bank certificate. Ang panawagan ko dyan sana, kung magkano na sana yung nalikong kong pera sa bangko at mabigyan na rin sana kami ng bank certificate para matapos na yung consolidation ko. Yun lang. Sa kahirapan naman ng mga membro ko, wala naman mga ganyan na may dagdag pa sa aking pundo para makakuha lang kami ng bank certificate. Ngayon lang talaga ang kulang ko na. Monica, ito nga pag-iipon na gaya nga ng 600,000 pesos ay isa sa mga requirement nga na kinakailangan bunuin ng mga magpapakonsolidate. At ayon nga dito sa nakausap natin na si Tatay Jimmy Salmo ay ito na lang yung kulang nga nila at ito din yung nagpapahirap sa kanila kaya hindi nila matapos ito nga requirement na ito na hinihingi ng LTFRB. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinuntahan ngayong araw ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang Mactan Cebu International Airport para magsagawa ng inspeksyon. Ayon sa DOTR, layo nito na tiyaking nakasusunod sa international safety standards ang paliparan. Sa video na ibinahagi ng DOTR, makikitang tinitingnan din ng kalihim ang bollard na nasa curbside ng paliparan. Maririnig pa sa isang video na inihahambing ng kalihim ang sistema ng pagparada ng mga sasakyan sa departure at arrival sa Mactan Cebu Airport at sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang sa mga parte ng paliparan and inspeksyon ang arrival and departure area, e-gate sa immigration, bollards at ang daloy ng traffic and passenger drop-off. Isang puting sports utility vehicle o SUV ang
tinutuntun ngayon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC matapos na iligal na dumaan sa EDSA busway kaninang umaga. Tumakas umano ang driver matapos hulihin dahil sa pagdaan nito sa busway at kabiguang magpakita ng lisensya. Idinahilan pa umano ng driver na patungo ito ng General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Sa pagsisiyasat na SAIC, hindi tugma ang plaka ng sasakyan sa modelo nito at may posibilidad ng pamimiki. Bukod dito, napag-alamang una na ring tumakas sa huli ng SAIC ang nasabing sasakyan noong January 13 kung saan nabangga pa nito ang kamay ng isang enforcer. Pinag-i-issue na ng SAIC ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order sa may-ari ng sasakyan upang pagpaliwanagin sa loob ng 3 araw at kung hindi ay papatawan ng kaukulang parusa o blacklisting. Pinag-iingat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang publiko sa mga naglipa ng pekeng dentista na nag-aalok ng serbisyo online. Ayon sa PNP-ACG, bagamat murang braces ang alok ng mga ito, may kalakip naman itong peligro. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagkaroon po tayo ng entrapment operation sa Cotabato City. Ito po ay tungkol doon sa mga nag-o-offer online ng dental services. So, nakipag-coordinate po tayo sa Philippine Dental Association at napag-alaman po natin na yung nag-o-offer ng dental services online ay hindi po authorized sa pong peking dentista. Ang kwartong ito sa isang motel sa Cotabato ang ginawang klinika ng isang peking dentista sa lalawigan. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Bernard Zhang, nag-aalok ng online na braces ng ngipin sa halagang 1,000 piso ang suspect. Mostly, yung kanyang mga biktima ay mga estudyante po. In fact, itong latest operation natin, doon sinagawa sa isang motel. Dahil yun ang pagpapanggap niya na nagagawa sila ng thesis at baka pwede doon na lang din magsagawa ng illegal na operasyon. Paano sir? Ba't napunta sa motel? Kasi dahil wala naman talaga itong clinic, yung mga kuwan na lang niya, mga pagpapanggap ay kung asan siya, ay doon na lang pupuntahan. Matapos makatanggap ng sumbong ang ACG, agad na nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad. Nagpanggap na kliyente ang isang pulis. Pinuli ang suspect matapos na malinisan ng ngipin ang pulis. Sinabi pa ni Brigadier General Yang, isa lang ang suspect sa 13 iba pa na nahuli ng PNP-ACG simula March 12 hanggang April 28 sa Mindanao. Unang-una kung alam natin na pinapapunta tayo sa isang hotel para doon magsagawa ng pagsusukat doon sa brace na ipapagawa natin, red flag na po kagad yun. Kung wala naman silang mga clinic, ay talagang kitang-kita na po doon na malamang yung kausap natin na hindi rehistradong dentista. Ayon kay Brigadier General Yang, lubhang delikado ang modus ng mga peking dentista. Meron na pong namatay doon sa area na yon dahil sa nagkaroon ng tetanus yung biktima. Opo. So, ito kasi, itong nahuli natin, in-order niya lang din online yung mga kinakabit niya. Paalala ng opisyal sa publiko, maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga murang serbisyong inaalok online, lalo na kung kalusugan at kaligtasan ang nakasalalay. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa serbisyo ng National Police Commission ang vlogger na pulis na si Patrolman Steve Fontillas. Si Fontillas ang pulis na naghayag ng kanyang mga saloobin sa pamamagitan ng vlog kaugnay sa umano'y maling pamamalakad ng pambansang pulisya, lalo na sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa isang NAPOLCOM unbanked session, dinismiss ng NAPOLCOM si Patrolman Fontillas matapos ang unanimous voting ng 5 opisyal ng NAPOLCOM. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan, nauna nang sinampahan ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ng NAPOLCOM Inspection, Monitoring and Investigation Service si Fontillas. Matapos ang deliberasyon, napag-alaman na guilty si Fontillas sa naturang mga kaso kabilang ang pagiging disloyal sa gobyerno. Kaugnay nito, hindi naan niya muling makapagtatrabaho pa si Fontillas sa anumang sangay ng pamahalaan. Babala ni Calinisan sa iba pang mga pulis, naway magsilbing aral ang nangyari kay Fontillas dahil sa hayagang pagkiling sa politiko. Hindi anya makalulusot ang mga pulis na nakikisawsaw sa politika. Ipatutupad na ng Department of Education ang pilot study para sa bagong curriculum ng senior high school. Sa ilalim nito, mas pinalakas ang programa para sa mga senior high habang mamimili ang mga mag-aaral ng ilang elective subjects na kinakailangan nila. Ngunit hamon sa implementasyon nito ang limitadong elective subjects na maaaring pagpilian sa mga paaralan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. The key competencies from the current core subjects have been streamlined, reducing the original 15 core subjects to just 5. These subjects will now be offered throughout grade 11 instead of being limited to just 1 semester. So this is offered to be in 1 year. All senior high school students are required to take the core subjects. Mas pinalakas na programa para sa senior high school. Ito ang ipatutupad ng Department of Education o DepEd na layong mas padaliin at mas maging epektibo ang senior high school curriculum sa mga mag-aaral. Sa bagong programa, sa halip na 15, gagawin na lang 5 ang core subjects na pag-aaralan ng mga estudyante. Kabilang dito ang effective communication o mabisang komunikasyon, life skills, general mathematics, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian, inihayag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na isasagawa ang pilot study ng bagong programa sa mahigit 700 pribado at pampublikong paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. We will be rolling out the pilot study for this coming school year, but we would like to see that the full rollout will be happening the following school year, Mr. Chair. That is school year 2026-2027. 27. So that will be the full rollout. Yes, sir. We hope to fully roll out by the following school year. The following Yes, sir. school year. So meaning all senior high school schools will be implementing the new strengthened Yes, sir. curriculum. Okay. Nilinaw naman ng DepEd na hindi sapat ang 5 core subjects sa senior high school. Kaya kailangan pa rin kumuha ang mga mag-aaral ng mga elective subject na pipiliin ng mga estudyante batay sa kanilang kinakailangan o kagustuhan. Sa listahan ng DepEd, maaaring pumili ang mga estudyante sa 36 na academic electives bukod pa sa 42 technical professional courses. Kinuwestiyon naman ni Senador Gatchalian ang DepEd kaugnay ng kakayahan ng mga paaralan na maglaan ng mga elective subject na pipiliin ng mga estudyante. This will be offered in all of our schools, so that the student has a choice, diba? Meaning the student can get electives in arts and social science. He can get also an elective in business and entrepreneurship and STEM, no? So, in other words, to give him choice, all of this should be available. If it's not available, then that's not choice. Paliwanag naman ni DepEd Undersecretary Gina Gonong, hindi lahat ng paaralan ay mag-aalok ng lahat ng elective subjects. Aniya, ito ay listahan lamang ng mga naturang kurso at kailangan pang ituro ng DepEd sa mga school head kung paano planuhin ang kanilang elective offerings. So there are things that need to be considered in the offering of electives. One, of course, student choice, and that would mean student ability and student aspiration. But that one also is not enough.
the planning should also include industry demands. We have to stop offering manicures and massage, foot spa, when there's no demand in the locality or in the area. Isa pa sa tinitingnang solusyon ng DepEd para tugunan ang limitadong elective subjects sa mga paaralan ay ang cross-registration sa ibang eskwelahan na mayroon ng kursong gusto ng mag-aaral. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maaari pang umapela si Attorney Christian Sia matapos siyang idiskwalipika ng Commission on Elections o COMELEC, 2nd Division sa pagtakbo bilang congressional candidate ng Lone District ng Pasig City. Samantala, 30 mga guro sa Bangsamoro Region ang umatras na magsilbi sa eleksyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Kahinog naman na talaga na desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nakalabigyan na ng due process, and therefore dapat lang at marapat lang na desisyonan yung kaso. Diniskwalipika na ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division si Attorney Christian Sia bilang congressional candidate ng Lone District ng Pasig City. Batay sa desisyon ng dibisyon, lumabag si Sia sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Ang mga binitiwang pahayag nito sa kampanya laban sa mga solo parent at staff nito ay nagdulot ng sakit, pinsala sa mga kababaihan. Labag din ito sa kanilang resolusyon na nagbabawal sa diskriminasyon. Ikinatuwa naman ng grupong Gabriela ang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Kami sa Gabriela, syempre, wini-welcome namin at saka kino-commend namin actually yung COMELEC 2nd Division doon sa decision nila na i-disqualify si Pasig candidate, Attorney Christian Sia, dahil matatandaan natin si Sia 2 beses nang nakitaan ng COMELEC na violate niya yung karapatan at dignidad ng mga kababaihan. Paliwanag naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may pagkakataon pa si Sia na maghain ng apela o motion for reconsideration. Mananatili din ang pangalan nito sa balota. Ipinasuspindi naman ng dibisyon ang proklamasyon nito kung siya ay mananalo at hindi pa naging pinal ang desisyon sa kaso. Kung ano man po yung remedy pa niya, wala naman po tayong problema. Hanggat walang pinal na desisyon, ang pangalan ay mananatili sa balota. Ang tao ay maiboboto at maaari pong maproklama kung sakasakali kung walang pinal na desisyon laban po sa kanila. Wala pang tugon si Attorney Sia sa hinihinging reaksyon ng UNTV News. Ngunit sa naunang sagot ni Sia sa show cause order ng COMELEC, sinabi nitong bahagi ng karapatan sa pananalita ang kanyang nagawa. Samantala, umatras naman na magsilbi bilang kasapi ng electoral boards ang 30 guro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sabi ng komisyon, mayroon sa kanila ay kamag-anak ang mga tumatakbong kandidato sa lugar. Inaasahang papalitan sila ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sana kung meron pong mga magwi-withdraw pa ng mga electoral board members sa anumang kadahilanan, sana po magawa naman natin ito bago po matapos ang araw ng Biyernes para may panahon ng COMELEC na makapagpadala kaagad ng mga pampalit. Noong 2022 elections, madami ring guro ang umatras sa BARM, partikular sa Cotabato City. Kaugnay pa rin ang paghahanda sa halalan sa Lunes, isinasagawa na ng COMELEC ang final testing and sealing o FTS ng 100 automated counting machines o ACMs na gagamitin sa mass feeding ng balota kaugnay ng local absentee voting. Layon pa rin ito na gumagana ng maayos ang mga makina. May mahigit 72,000 na aplikante para sa local absentee voting pero mahigit 57,000 lamang ang naaprobahan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggap ng Commission on Elections Contra Bigay Committee ang paliwanag ni Las Piñas Representative Camille Villar sa alegasyon ng vote buying laban sa kanya. Ayon kay Committee Vice Chairperson Teofilo Elnas Jr. na ipaliwanag naman mabuti ni Villar ang kanyang panig sa napaulat na umunoy pamimili ng boto nakasaad sa sulat na may petsang May 7 na matapos masusing pag-aaral sa mga ebidensyang naipresenta
lumabas na walang sapat na batayan upang ituloy ang paghahain ng reklamo o petition for disqualification. Pinasalamatan naman ni Villar ang pagdidismiss ng COMELEC sa reklamo. Anya, simula pa lang ay nanindigan na siyang walang nilabag na batas. Iginit din ito na ang pinag-uusapang insidente ay ginanap bago ang opisyal na panahon ng kampanya at ito ay isang lehitimong aktibidad at hindi isang pampolitika. Muli rin anyang binigyan diin na siya ay tumatakbo sa isang malinis na plataporma. Hindi pinagbigyan ng Commission on Elections sa COMELEC ang hiling ng European Union Observation Mission na payagan silang makapasok sa mga presinto sa araw ng eleksyon sa Lunes. Paliwanag ng komisyon, labag ito sa batas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi Dante, hanggang saan lang ba pinapayagan ng COMELEC na pumunta itong mga dayuhang observer sa araw mismo ng halalan sa Lunes? Magandang gabi June. Ayon sa Commission on Elections, hanggang labas lamang sila ng mga presinto pero pwede naman silang umikot sa iba't ibang mga polling center. Ang bawal lamang ay pumasok sa loob ng polling precinct. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagtungo sa kanila kahapon sa main office ang European Union Election Observation Mission. Hiniling ng mga ito na payagan silang pumasok sa mga presinto sa darating na eleksyon sa Lunes, May 12. Pero sagot ni Chairman George Erwin Garcia, hindi nila ito pwedeng gawin. Paliwanag nito, bawal kasi sa batas na magpapasok ng mga individual sa presinto. Nakasaad sa Section 192 ng Omnibus Election Code na ang pwede lamang pumasok ay mga miyembro ng electoral boards o Board of Election Inspectors, watchers, kinatawan ng COMELEC, ang mga botante na bumoboto, ang mga boboto pa lamang. Ang mga watcher ay dapat nasa partikular na lugar lamang na itinalaga sa kanila at bawal silang lumapit sa mga botante. Kahit media ay bawal din na pumasok sapagkat maaari itong makakaistorbo sa mga bumoboto. In fact, alam na alam po ng Philippine media na talagang bawal na bawal kayong papasok sa loob ng presinto kapag ka may botohan. Limited lang kayo sa labas lang upang hindi po nai-influensyahan ay istorbo ang mga botante bumoboto po natin. Maging miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP o opisyal ng barangay ay bawal din na papasok liban na lang kung sila ay boboto. Dagdag pa ng komisyon, ang pagpasok sa mga presinto na hindi pinahihintulutan ng batas ay election offense. Nilinaw ni Chairman Garcia, pinapayagan naman silang maging observer basta huwag lang sa loob ng mga presinto. Maaari silang maglibot halimbawa sa mga polling center para sa kanilang trabaho na mag-observe. Anybody can roam around, okay lang na umikot. Pero pagdating sa presinto, very specific, very clear ang batas sa kung sino lang ang pwedeng pumasok sa loob ng presinto. And again, pwede naman pong mag-watcher, pwede naman pong maging observer sa labas ng presinto. Kasi nakikita rin naman kahit ng media ang nangyayari sa loob ng presinto. June, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpadala nga ng mga tauhan itong European Union sa Pilipinas sa imbitasyon na rin ng Philippine Government at gayon din ng Commission on Elections. Sila ay kalat ngayon sa iba't ibang parte ng bansa. Sila ay 36 na mga team, tigdadalawang mga team at sa kanilang observation mission kasama sa kanilang maaring bantayan ay buong proseso ng ating eleksyon. Kabilang na po dyan ang pangangampanya. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ng Department of Energy na sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa darating na halalan. Ayon sa ahensya, puspusan ang koordinasyon sa mga power distributor at iba pang kaugnay na ahensya upang matiyak ang seguridad at kahandaan ng enerhiya sa buong bansa habang papalapit ang eleksyon. Ito ang balita ni Mia Alonzo.
Unang-una, doon sa ating mga power suppliers o mga generating companies, ang ating advisory na in-issue sa kanila ay dapat lang buong capacity ng kanilang planta ay available pagdating ng araw ng election. Inatasan po natin ang ating mga distribution utilities, electric cooperatives na mag-inspeksyon. Sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa darating na halalan. Ito ngayon ang tinututukan ng Department of Energy upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng botohan sa May 12. Ayon kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, nagbaba ng abiso ang ahensya sa lahat ng power suppliers o generating companies na dapat na maging handa ang bawat planta, hindi lamang sa mismong araw ng eleksyon, kundi maging sa ilan pang nalalabing araw bago ang halalan. Pagdating naman po sa pangkalahatan ng ating management at yung administration, meron po tayo yung Energy Task Force on Election na kung saan po sa araw-araw po ay nangangalat tayo ng report ng bawat entities po. Together with the Commission on Election, nag-set po tayo ng mga oras kung kailan dapat magkaroon ng pagsasubmit ng mga report ang ating mga stakeholders sa energy para po matugay-gaya natin o masundan natin kung anong nangyayari sa serbisyo ng kuryente sa buong bansa po natin. Nagsagawa naman ngayong araw ng inspeksyon ng Manila Electric Railroad and Light Company o Meralco sa ilang eskwelahan sa Pasig. Paramihan naman po nung aming mga ni-raise nakitang concerns ay naayos naman po nung ating mga eskwelahan sa tulong po ng mga ating mga LGU at yung mga ibang stakeholders po na tumutulong dun sa ating mga polling precincts. Sa resulta ng kanilang inspeksyon, karamihan ng eskwelahan ay magsasagawa ng trimming sa mga puno na malapit sa mga linya ng kuryente. Ayon sa Meralco, kasabay ng kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga polling precincts upang masiguro na maayos ang supply ng kuryente sa araw ng halalan, nakahanda rin ng kanilang mga backup generator sakaling magkaroon ng aberya o pagkawala ng kuryente. Ayon sa Pasig Business Center Officer na si Jay Cando, tapos na ang inspeksyon ng Meralco na nasa ilalim ng kanilang franchise area. Naka-red alert na rin ang kanilang operasyon bilang paghahanda sa anumang emergency. Gayon din naka-standby ang kanilang business hotline para agad na makatugon kung kinakailangan. Eskwela, at the same time si Meralco din po, meron din po tayong mga gensets 160 po at 474 na floodlights accompanying po yung ating mga line crew in case po na magka-aberya sa eleksyon. Tiniyak naman ni Meralco spokesperson and head of corporate communication Joel Saldariaga na magiging maayos ang serbisyo ng kuryente at hindi magkakaroon ng aberya sa Lunes, araw ng halalan. Supply is more than adequate, nag-improve yung supply situation natin. Kung ikukumpara mo yung April supply month vis-a-vis the March supply month. No? So, ibig sabihin, tumaas yung capability ng mga planta na mag-deliver ng kuryente. Dagdag pa nito na dahil din holiday sa Lunes, posibleng bumaba ang demand sa kuryente kaya naman wala rin silang nakikitang magiging aberya sa darating na eleksyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Nagpakawala ang North Korea ng ilang short-range missiles mula sa Wonsan bandang alas 8:10 kaninang umaga ayon sa South Korean military. Patuloy ang komunikasyon ng South Korea sa United States at Japan kaugnay ng paglulunsad na ito na labag sa UN Security Council resolutions. Noong Marso, naglunsad din ng ballistic missiles ang Pyongyang at sinisi ang military drills ng South Korea at US bilang mapanganib at provocative. Ayon sa intelligence agencies, nagpadala rin ang North Korea ng short-range ballistic missile sa Russia para gamitin sa digmaan sa Ukraine, bagay na itinanggi ng Pyongyang at Moscow. Nagsimula na ngayong araw, May 8, ang 3 araw na ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine na tatagal hanggang May 11.
Ang tigil putukan ay suhestyon ni Russian President Vladimir Putin bilang paggunita sa Victory in Europe Day o VE Day. Ngunit ayon sa Ukraine, agad itong nilabag mismo ng Russia nang maglunsad ito ng guided bombs sa Sumy. Tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na theatrical performance ang ceasefire at muling hinimok ang mas mahabang 30 araw na tigil putukan na iminungkahi ng United States. Patuloy din ang drone attack sa Moscow, dahilan para isara pansamantala ang ilang paliparan habang naghahanda ang Russia sa Victory Day Parade. Nagbabala ang US Federal Reserve kaugnay ng magiging epekto sa inflation at employment rate ng tariff policy ni US President Donald Trump. Bilang tugon, pinanatili muna nito ang kasalukuyang interest rate upang maiwasan ang lalong pagtaas ng presyo ng bilihin at paglobo ng bilang ng mga walang hanapbuhay. Ito ang balita ni Carmela Marinda. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. The risks of higher unemployment and higher inflation appear to have risen, and we believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Pananatilihin ng US Federal Reserve na nasa 4.25% hanggang 4.50% ang federal funds rate dahil sa pangamba sa epekto ng mga bagong trade policy ng pamahalaan. Kabilang dito ang 145% tariffs sa mga produktong galing China na ipinataw ng administrasyon ni US President Donald Trump. Bumaba nitong Miyerkules ang mga expectations para sa rate cut sa susunod na pagpupulong ng Fed sa kalagitnaan ng Hunyo. Paliwanag ng Federal Reserve Chair, nararamdaman ng mga opisyal na mababa ang magiging cost of waiting kung maghihintay sila upang makakuha ng mas malinaw na datos tungkol sa ekonomiya. We think that leaves us in a good place to wait and see. We don't think we need to be in a hurry. We think we can be patient. We're going to be watching the data. The data may move quickly or slowly, but we do think we're in a good position where we are to let things evolve and become clearer in terms of what should be the monetary policy response. Giit ng ilang ekonomista, iba na ang sitwasyon ngayon kumpara sa inflation shock noong 2021 na nagpabagsak sa Fed at iba pang mga central banks. Ngayon, ang mga labor markets ay nagpapakita ng slowing wage growth na maaaring magbigay ng mas kaunting suporta upang mapanatili ang inflation matapos ang paunang pagtaas ng presyo na dulot ng mga taripa. Ang mga market-based expectations paukol sa inflation sa susunod na 5 hanggang 10 taon batay sa Treasury Inflation Protected Securities ay nananatiling nasa mababang bahagi ng hanay na nakita sa nakaraang taon. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA, Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng New York Police Department ang mahigit 70 pro-Palestinian protesters matapos sakupin ang bahagi ng Butler Library sa Columbia University noong Miyerkules. Kinundena ito ni University President Claire Shipman matapos masaktan ang 2 security officers nang pilit pasukin ng mga nagpoprotesta ang library. Nag-ugat ang tensyon nang tumanggi ang mga nagpoprotesta na ipakita ang kanilang IDs na humantong sa matagalang standoff sa loob ng library. Ang insidente ay naganap matapos ipagbawal ng Trump administration ang pagsusuot ng face mask sa mga protesta at pagbantaang babawasan ang federal funding ng universidad. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Sa kabila ng iba't ibang hamon na itala pa rin ng Philippine Statistics Authority ang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong unang quarter ng taon. Itinanggi naman ito ng ilang Pilipinong nagsabing hindi nila ramdam ang naturang pag-unlad. Ito ang balita ni Jed Naresina. Ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ay nagtala ng pagtaas
na 5.4% sa unang quarter ng taong 2025. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Ito ang ulat ng Philippine Statistics Authority kung saan umabot sa 5.4% ang naitalang Gross Domestic Product o GDP. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, pinakamalaking nag-ambag sa paglago ng ekonomiya ang negosyo tulad ng tindahan at pag-aayos ng sasakyan. Gayon din ang mga serbisyong may kinalaman sa pera at insurance, pati na ang paggawa o paglikha ng mga produkto sa pabrika. Naniniwala naman ang ekonomistang si Michael Ricafort na kumpara sa dati, mas nagiging aktibo ang pagnenegosyo, trabaho at pagkakaroon ng dagdag na pagkakakitaan sa bansa. Kasi yung oportunidad nandoon eh. Yung, lalo na, syempre, paano mo masusukat yan? Yung may mga hanap buhay o trabaho, may kita, no? Yung dagdag kita. Tapos, syempre, yung mga oportunidad, no? Pag may mga bagong investments na dumadating, nag-create yan ng maraming trabaho, kung ang negosyo nag-expand. Sa kabila naman ng positibong ulat ng pamahalaan, tila hindi ito maramdaman ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa akin, hindi. Kasi sa dami ng kaguluhan, ang dami ng nangyayari, ang dami mga, imbis na makatutok sa isang proyekto, hindi. Nagtatalo-talo sila eh. Nakapokus sila sa politika, hindi sila pumopokus sa pangangailangan ng taong mahihirap. Lagi na lang ganun. Hindi. Actually, lalo na sa mga bilihin ngayon, pagdating sa bigas, sa trabaho, ramdam mo parang ang daming walang trabaho ngayon. At the same time, nahirapan sila sa araw-araw nilang pangangailangan dahil sa taas ng bilihin. So, yun ang tingin ko, kaya feel ko hindi tumataas yung ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa mga ordinaryong Pilipino, mahalaga sa kanila na makitang gumagawa ng hakbang ang gobyerno upang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino at maramdaman ang sinasabing pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang Philippine Statistics Authority na patuloy na babagal ang inflation rate dahil sa nakikitang pagbaba ng presyo ng bigas. Malaking pakinabang naman sa maraming mamimili kung magpapatuloy na may abot kamay na presyo ng bigas sa merkado. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kasi kung bumaba po ang presyo ng bigas, yung konting pera yung makakatulong sa pangdagdag ng ulam, baon ng mga bata, tsaka mga iba pong gastusin sa bahay. Malaking bagay po yun eh. Isa lamang si Nanay Evelyn na umaasang patuloy na makakakita ng murang bigas sa merkado. Ayon sa ginang, malaking tulong ito dahil lang natitipid niya sa pagbili ng bigas ay napupunta sa kanilang ibang pangangailangan. Sa 4 niyang anak, kulang ang 1 kilong bigas kada araw para sa kanyang pamilya, kaya mapipilitan siyang maghanap ng murang bigas. Kailangan sa isang araw sarang sasayangin namin ay 6. Ngayon kung mataas ang bigas, bibili ka na medyo mababang presyo. Sa Quinta Market sa Maynila, mapapansin na nasa 42 pesos hanggang 48 pesos na ang kada kilo ng bigas. Nais naman ni Nanay Leia na bukod sa bigas, bumaba rin sana ang presyo ng ibang mga bilihin. Malaking tulong yung pagbaba ng presyo ng bigas. Pero sana, sinabayan siya na lahat ng presyo ng bilihin bumaba rin. Kasi mas makakatulong sa sambayan ng Pilipino yun. Sa huling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal pa sa 1.4% ang inflation rate. Malaki ang naging kontribusyon dito ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon sa PSA, kung masusustenehan ang murang bigas sa merkado, patuloy na babagal ang inflation rate. Nakikita po natin na ang ginagawa ng gobyerno po. Sa ngayon po, meron po tayong maximum suggested retail price na 45 pesos per kilo sa atin pong bigas. Kung magpapatuloy po yon, given din yung mataas na presyo ng bigas nung nakaraang taon, base po sa base effect, magkakaroon pa din po tayo ng tuloy-tuloy na pagbaba ng inflation ng bigas. At malaki po yung weights kasi na tinatawag, no, o yung ambag ng bigas sa kabuuhan ng CPI, ng Consumer Price Index, and of course ng inflation rate. Kumpiyansa ang PSA na kayang maabot ng administrasyon ang tinatarget na 2.3% na inflation rate para sa kabuuan ng taon.
lalo na't pinaplano ng pamahalaan na ipatupad ang programa na 20 pesos na kada kilo ng bigas sa buong bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinubukang maghain ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang grupong kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Duterte. Ini-endorso ang reklamo ng Duterte Youth Party List, subalit hindi pa tinatanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, bakit hindi pa tinatanggap ang complaint ng opisina ng House Secretary General? Monica, wala sa kanyang tanggapan sa House of Representatives si House Secretary General Reginald Velasco ngayong araw ng Huwebes, May 8 ng tangkaing maghain ng reklamo ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag ng tanggapan ng party list, sina Ronald Cardema at Marie Cardema ang complainants, ang mag-asawa ang dating kinatawan ng Duterte Youth Party List. Endorse naman ang reklamo ng party list. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga banyaga. Gayunman, batay umano sa staff members ng tanggapan ni House Secretary General Velasco, ang House Secretary General lamang ang maaaring tumanggap ng reklamo. Kwestiyon naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre ang intensyon sa hakbang ng party list. Ilang araw ito bago ang May 12 midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Ganito rin ang tanong ni Senator Francis Tolentino, kaalyado ni PBBM. Yun na nga, kasi bakit kailan mag-i-eleksyon na? Di ba? So, distraction siguro. Wala pang tugon si House Secretary General Velasco kaugnay ng tangkang paghahain ng impeachment complaint sa kanyang opisina laban kay PBBM. Batay sa panuntunan ng Kamara kaugnay ng impeachment, kailangang i-file sa Office of the Secretary General ang isang verified impeachment complaint ng sinumang miyembro ng House of Representatives o ng sinumang mamamayan sa pamamagitan ng isang resolution of endorsement ng sinumang kongresista. Monica, sa kasalukuyan ay nakabreak pa ang sesyon ng Kongreso at magre-resume sa June 2. Pero tatangkain pa rin ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint laban kay PBBM sa tanggapan ni House Secretary General sa susunod na Martes, May 13. Susubukan naman natin na humingi ng reaksyon sa ilang mga kilalang kaalyado ni PBBM dito sa isang campaign rally sa event. Pangunahin na si House Speaker Martin Romualdez, gayon din si Alyansa Senatorial Bet, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Coz. Natanggap na kahapon ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, ang notice ng Ombudsman para sagutin ang inihaing reklamo ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Chief PNP, handa niya sagutin ang reklamong ito. Sinabi ni General Marbil na wala silang dapat itago, lalo na tinulungan lamang ng PNP ang Philippine Center on Transnational Crime na isilbi ang valid warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi pa ni Chief PNP, bahagi ng kanilang trabaho ang alalayan ng Interpol na siyang hiningan ng tulong ng ICC para magsilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Nothing to hide. Ang ginagawa lang po namin is really to assist po yung Philippine Center on Transnational Crime in implementing warrant of arrest na inisyu po ng ICC.
Umaasa si Justice Secretary Crispin Boying Remulla na dadalo si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng Department of Justice sa kasong inciting to sedition at grave threats laban sa kanya bukas, May 9. Ayon kay Secretary Remulla, dapat gamitin ng pangalawang Pangulo ang kanyang karapatan na marinig ang mga akusasyon sa kanya. Nauna nang nagsabi ang Vice Presidente na dadalo siya sa naturang investigasyon dahil kailangan niyang manumpa sa paghahain ng kanyang counter affidavit. Bagamat hindi siya obligado sa ilalim ng proseso. Naninindigan si VP Sara na hindi banta ang kanyang kill remark laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez at sinabing nilalagay lamang nito sa maling konteksto. Ilang halalan na rin ang nagdaan kung saan may inilalaang special voting places para sa tinatawag na vulnerable sector. Nagtakda na rin ang Commission on Elections ng early voting para sa kanila upang hindi na makipagsiksikan pa sa bulto ng mga botante sa araw ng halalan. Kaya ang ilang kabilang sa sektor na ito lalong nahihikayat na makiisa sa eleksyon. Ito ang balita ni Van Alvarez. Kailangan po maaga. Agahan po kasi pagka mainit, pag tinanghali, paghapon naman po, sobrang nadami. Dumadag sa mga botante sa hapon. Mas maagang pagboto, mas maganda. Ito ang plano ng mga botanteng kabilang sa vulnerable sector o mga matatanda, buntis at persons with disability o PWD sa darating na halalan. Balak ni Tatay Romeo, 63 years old, na pumunta sa polling precinct ng alas 6 ng umaga para makaiwas sa mahabang pila at init ng panahon. Ayon naman kay Marie Claire, 8 buwan nang nagdadalang tao, mahalagang mauna sila bumoto, lalo na at hindi lang sarili nila ang makakaramdam ng pagod oras na pumunta sa mga presinto. Unang-una mainit, nakakairita. Siyempre yung pawis, yung stress, lalo na hindi lang naman ikaw yung makakaramdam nun, yung may baby pa sa tiyan mo. Si Annaliza, kabilang sa mga PWD, alas 5 ng umaga balak bumoto, lalo na at maliwanag na naman anya ng mga ganong oras. Ako ay isang person with disability. Ang aking case is psychosocial. Okay lang, madali lang yan kasi organized naman tayo ngayon kaya mas okay. Maganda mas maaga para mas maaga ring matapos. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, mayroong itinalagang early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga vulnerable sector na boboto sa darating na May 12. So yun po ay option lang naman natin binibigay kung gugustuhin na nakatatanda at may kapansanan o nagdadalang tao na makaboto separate at hindi nahahalo sa karamihan. Paglilinaw ni COMELEC Chairman Garcia, kung hindi man makaabot sa ganitong kaagang oras ay mayroon pa ring priority polling place upang masigurong magiging maalwan ang mangyayaring halalan para sa kanila. Ang regular na presinto ay sa second floor o third floor ng isang paaralan. Meron po tayong priority polling place sa lahat ng ground floor ng paaralan na yan na may second floor, third floor. Pwede pong doon sila bumoto. Hinimok din ng COMELEC ang mga regular na botante na paunahin na at magbigay ng espesyal na linya para sa mga nasa vulnerable sector upang maginhawang makaboto ang mga ito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang mga Pilipino na tumulong sa pagberipika ng election returns sa May 12, 2025. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng NAMFREL 2025 app na maaaring i-download sa Apple Store o Google Play Store. Para gamitin ang app, i-click ang Start Scanning at i-scan ang 5 QR codes na makikita sa pahabang papel na magsisilbing election return at ibibigay pagkatapos bumoto. Pindutin ang scan button at kapag tapos na, i-click ang End Scan at saka i-upload ang data. Bilang accredited citizens arm ng COMELEC, tatanggapin ng NAMFREL ang transmitted election results at i-cross-check ito sa mga na-scan na QR codes
mula sa mga presinto. Makikita ang resulta nito sa website ng NAMFREL sa gabi ng eleksyon, ngunit kung dikit ang laban, maaaring matagalan ang paglabas ng resulta. Nakaranas na naman ng pangaharas ng China ang barko ng Pilipinas. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon, ikinabahala pa rin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pangyayari. Naniniwala naman ang isang political analyst at international studies professor na mas determinado ngayon ang China na bakuran ang Baho de Masinloc na nasa loob ng teritoryo ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yeah, iniiwasan natin yan. That's why pag may incident, hindi tayo basta-basta nag-respond. Ito, we are not responding. We were the one performing our mandate. Tayo lang papatrolya. Nakababahala ngunit patuloy na nagtitimpi ang Pilipinas sa panggigipit ng China. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa isyu ng West Philippine Sea. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na hinaras sila ng barko ng People's Liberation Army Navy, iniiwasan pa rin nilang mangyari ang gray-to-gray confrontation. Ang gray-to-gray confrontation ay ang engkwentro sa pagitan ng dalawang barkong pandigma ng dalawang bansa. I have to check kung ano yung barko yun. Pero hindi ito ang first time na ginawa nila sa gray ship. 2 years ago, ginawa na sa atin ito, nag-coast ng Bawe. Nitong Lunes habang nagsasagawa ng regular at legal na maritime patrol ang barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto o PS-35 sa layong 11.8 nautical miles timog silangan ng Baho de Masinloc. Nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra ang barko ng Philippine Navy sa dalawang People's Liberation Army Navy vessel na may bow number 554 at 573 at isa pang Chinese Coast Guard vessel na may hull number 5403. Hinabol ang BRP Emilio Jacinto ng malapitan ng Jiangkai II Class Frigate 554 na maaari anyang magdulot ng banggaan. Ang isa pang Chinese Frigate 573 mapanganib na tumawid sa mismong unahan ng PS-35. Ito ay isang paglabag sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGS. Samantalang ang Chinese Coast Guard Vessel 5403 ay nagtangkang humadlang sa direksyon ng BRP Emilio Jacinto, isa rin itong uri ng tahasang paglabag sa karapatan ng malayang paglalayag ng barko ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong karagatan. Alam mo, sa lawak ng dagat, pag hindi normal na biyahe ng barko, even 100, 500 is not normal. It is already, kumbaga, magtataka ka na bakit dumidikit ng ganito. Lalo pag ganyan kadikit at sinasabayan ka. It is already, kumbaga, sinusubukan ka na. Sa isang opisyal na pahayag ng Armed Forces of the Philippines, kinundina nito ang ginawang hakbang ng mga barko ng China. Nakasaad sa pahayag na ang ganitong banta at mapanghamon na hakbang ay maaaring mauwi sa hindi pagkakaunawaan na magpapataas lamang sa tensyon sa rehiyon. Pinuri naman ng AFP ang pagiging profesional, disiplinado at mapagtimpi ng mga tauhan ng BRP Emilio Jacinto. Para sa isang political analyst at international studies professor sa De La Salle University na si Dr. Renato De Castro, ang insidenteng ito ay maaaring mauwi sa malalim na hidwaan at tensyon sa dalawang bansa. Pag nakikita mo na yung gray ships, kasi armado yan, may kakayanan yan magpaputok, no, na gawin yung nakikita natin na tinatawag nating gray zone operations, magiging kinetic encounter na yan. Talagang gagamit na talaga sila ng taas. So the mere fact na talagang hinaharas ng mga Chino yung ating gray ship, meaning talagang challenge nila yung sovereign immunity ng isang Philippine Navy warship. Sinabi pa ng political analyst na ang ginagawang ito ng China ay pagpapakita ng kanilang pagiging seryoso na bakuran ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Talagang pinapakita nila hindi kayo pwedeng pumasok doon sa loob ng 12 nautical miles supposedly na generated ng Scarborough Shoal dahil sabi nga nila teritoryo ng China. Pero ang katanungan dyan, bakit? Bakit sila ngayon talaga nagpapakita ng lakas at of course determination para itaboy tayo doon? Ay nga maaari nga ang nangyayari yung pinangangambahan ng National Security Council ni Secretary Anyo na balak talaga nilang binabakuran nila yan, gagawa nila ng artificial na isla,
Ito of course gagawin nilang talagang militarize yung artificial island. Ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, subalit hindi na ito iniwanan ng mga barko ng China. Mula noong 2012 nang magkaroon ng standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa lugar. Tiniyak naman ng AFP na mananatili silang matatag sa pagtatanggol sa soberenya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa batas ng Pilipinas at international law. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakataas na ang full alert status sa lalawigan ng Bataan kasunod ng pagbibigay pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ng 100% kahandaan ng ating pambansang pulisya. Tiniyak ni Bataan PNP Officer in Charge, Police Colonel Marites Salvadora, ang pagiging handa ng police personnel sa lalawigan at ang mga ito ay nakadeploy na sa lahat ng areas na kinakailangan ang kanilang presensya. Ito ang balita ni Mel Aquino live. Magandang gabi, Mel. Kumusta naman ang peace and order situation diyan sa Bataan? Meron bang mga napaulat na election-related incident sa lalawigan? Babalikan po natin ang ulat na yan ni Mel Aquino. Nanindigan ang kampo ni Pamplona Mayor Janice Degamo na nasunod dito ang residency requirement upang makatakbo bilang kongresista sa 3rd District ng Negros Oriental. Tugon ito ng abogado ng alkalde sa petisyong inihain sa COMELEC upang siya ay ma-disqualify sa pagtakbo. Ito ang balita ni Lane Moreno. May requirement ba na ang incumbent mayor ay patuloy na manirahan at hindi lumipat ibang distrito? Wala naman. In fact, yan ang naging decision sa Halos versus Comelec at saka dun sa kaso ni Governor Oscar Moreno, no? Na dating mayor ng Cagayan de Oro. Wala namang desisyon na nagsasabi na hindi sila pwedeng lumipat. Okay? For as long as kung sa tatakbuhan nila, they are able to comply the 1-year residency requirement. Nakumpleto ni Pamplona Mayor Janice Degamo ang hinihinging requirement ng konstitusyon upang makatakbo bilang kongresista sa 3 distrito ng Negros Oriental. Ito ang tugon ng kanyang abogadong si Attorney Andre Bong Tagum sa petisyon for disqualification na isinampa laban sa incumbent mayor. Nakasaad sa petisyon na isinampa ng isang Remar Bachiller sa Commission on Elections na hindi umano residente ng 3rd District ng Negros Oriental si Degamo kaya hindi siya kwalipikado na tumakbo bilang kongresista doon. Sa Pamplona umano na bahagi ng 2 distrito ang legal residence ni Mayor Degamo kung saan ito kasalukuyang alkalde. Pero paliwanag ni Attorney Tagum, maling aligasyon ito at propaganda lamang ng mga kalaban sa politika ng alkalde. Katunayan, may mga conjugal property sina Mayor Janice at asawa nitong si former Governor Roel Degamo sa bayan ng Shaton kung saan niya inilipat ang kanyang rehistro. Tulad na lamang ng bahay, ari-arian at negosyo. Ang Shaton kasi, yan ang kanyang hometown at yan din ang kanyang conjugal abode. In fact, that is where she and the late Governor Roel Degamo established their family home sa Shaton. Nandiyan din yung kanilang fishing business. Paliwanag naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang isang tumatakbo sa pagkakongresista ay dapat 1 taong nakatira sa distrito kung saan siya kumakandidato.
1-year residency doon sa lugar kung saan po tumatakbo na distrito, yung mismong tumatakbo sa congressman or congresswoman. 1 taon po ang requirement. Therefore, kung 1 taon yan, dapat nakatira yan sa lugar na hanggang May 11 ng 2024. May 8 noong nakaraang taon, nagpalipat ng rehistro bilang botante si Mayor Digamo sa bayan ng Siaton. Ito ay eksaktong 1 taon sa ngayon. Under the Constitution, under the law, under the Omnibus Election Code, and under the COMELEC resolutions, the Mayor Janice Digamo has definitely complied with the 1-year residency requirement to be elected as a member of House Representatives for the 3rd District of Negros Oriental. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan po natin ang ulat ni Mel Aquino hinggil sa kahandaan ng Bataan PNP sa nalalapit na halalan. Mel, anong balita dyan? Yes, June, sa ngayon ay nakahanda na, kagaya nga ng sinasabi mo ay nakahanda na ang Bataan PNP at ang COMELEC dito sa probinsya ng Bataan. Kumpiyansa si Bataan Police Provincial Officer in Charge, Police Colonel Marites Salvadora, na nakahanda na ang hanay ng pulisya ngayong darating na eleksyon. Aniyan, nasa 676 na miyembro ng Bataan PNP at 368 mula sa iba pang puwersa ang inilatag sa lahat ng panig ng lalawigan upang mapanatili ang seguridad ng halalan. Pinaiting din ang nakatalagang checkpoints sa bawat bayan, lalo na ang mga border control points. Bukod pa ang mga nakadeploy sa mga polling centers, mga opisina ng COMELEC, mga municipal at city treasurer's office at iba pang lugar na kinakailangan ng presensya ng pulis. Alatag na po lahat ng ating kapulisan and we're on full alert status. At yun na po sa direktiba rin ng ating GPNP na si Police General Romel Francisco Marbil, kasama po ang ating Regional Director na si Police Brigadier General Gina Fajardo. Ang COMELEC Bataan naman nagsabi na nasa final stages na ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na halalan. 100% okay na ang Bataan sa final testing and sealing. Then, nung isang araw, kahapon and ngayon, nagkakaroon tayo ng ballot review. Yung official ballot natin dumating na dito sa probinsya ng Bataan. Sinecheck na yan ng ating mga election officers at ng municipal treasurer. May pakikipag-ugnayan na rin ang komisyon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at ilang power companies sa lalawigan sa pangakong walang magaganap na power interruption sa araw ng halalan. Pero bilang antisipasyon ng local government unit, may nakahanda na power generator sa bawat presinto sa buong lalawigan. Maging sa mga masisirang ACM, may contingency plan na rin ang COMELEC para dito. Maaaring dalhin sa opisina ng Provincial Election Supervisor na magsisilbi bilang repair at technical hub sa buong probinsya. Gayun din ang mga 10 identified area na may hina ang signal ng internet, naglagay na rin ng maayos na linya ng internet para sa mga ito. June, sa tulong ng Aywan at tiniyak ng COMELEC na magkakaroon ng maayos na signal ang bawat presinto sa buong lalawigan sa darating na Mayo 12. At yan muna ang latest mula dito sa Bataan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Mel Aquino. Hindi nadaanan ng Sampaloc-Lucban Road sa Quezon kanina matapos itong maharangan ng mga lupa at bato dahil sa landslide. Nagpapakalat naman ang mga warning signs sa Brooks Point, Palawan kung saan nagbagsakan ng mga bato sa isang dam na ikinasugat ng ilang menor de edad. At sa Sultan Kudarat, isang bahay ang nawasak dahil sa landslide na dulot ng malakas na buhos ng ulan. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Quezon, hindi madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang Sampaloc-Lucban Road kaninang umaga.
Bunsod ito ng landslide na humarang sa buong kalsada. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang Department of Public Works and Highways para matanggal ang mga sanga ng puno, lupa at mga batong dala ng landslide. Sa Palawan, magpapakalat na ng mga warning sign ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Brooks Point sa Samariñana Dam sa Palawan. Bunsod ito ng rock slide kung saan nagbagsakan ang mga bato at tinamaan ang ilang menor de edad. Sa isang panayam ng lokal na opisyal kanina, sinabi nito na isang pampublikong lugar ang dam at walang nag-ooperate. Umulan nung araw na yon, kaya posibleng lumambot ang lupa sa itaas na bahagi ng bundok na nagdulot ng pagguho ng mga bato. Nagtamo ng sugat ang ilang menor de edad na tinamaan ng mga nahulog na bato pero lahat naman sila ay mayroong malay ng datnan ng mga responder. At sa Sultan Kudarat, isang bahay ang nawasak dahil sa landslide bunsod ng malakas na pag-ulan. Nakatayo lamang ang bahay sa gilid ng gumuhong lupa. Sa video ng uploader kahapon, makikita pang nagdulot ng pagragasa ng tubig sa kalsada ang matinding buhos ng ulan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nag-comeback sa nag-iisang FM station on wheels ang P-Pop Kings na SB19 kagabi para sa promotion ng kanilang latest hits. Sakay ng Wish Boss, pinerform ng grupo ang kanilang pinakabagong hits na Time at Damn mula sa kanilang EP na Simula at Wakas. Sinurpresa rin ng SB19 ang 18 at lahat ng wishers na nanood kagabi ng live performances ng kanilang bagong track na Dungka na kanilang pinerform sa isang makeshift stage sa labas ng Wish Boss. Ang naturang pagtatanghal ay kauna-unahan sa history ng Wish Boss. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Juanito Del Rosario, Ruben Boses, Adora Dula, Lagrimas at Carlos Vincent. Maraming salamat din kina Eric Aquino, Alona Villarta at Rafi Magtango. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 10:22 na nagsasabi, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.